So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So nandito ulit tayo. Okay, so pangalawang batch na to ng mga katanungan nating sasagutin. So sobrang dami ng katanungan ninyo, kinailangan ko pa talagang magkaroon ng second batch para masagot lahat ng inyong mga katanungan. So gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kamanok na ako po ay concerned sa inyong mga bawat katanungan dito at hanggat maaari, hanggat kakayanin po natin at may pagkakataon oras, sasagutin po natin yan. Okay, ng buong katalinuhan, buong kaalaman. At syempre, magsasabi naman ako sa inyo kung hindi ko pa ito natatry, nasusubukan, or nai-experience. Alright? So, magiging tapat po ako sa inyo. So, wag natin masyadong patagalin to. Kung napindot nyo na yung subscribe button, na-like nyo na yung video, at nag-comment ka na dito, kahit ano mag-comment ka. Pwedeng pangalan mo, taga saan ka, next video siya shoutout kita. Pero mas mahalaga kung tungkol sa pagmamanok ang maitatanong mo. Para naman makilala din kita, para naman mas marami tayong maging kaibigan pa. Alright? So, sige. Ito, ang unang katanungan galing kay Daddy Lou. Boss, ano po ang dapat gawin para tumaas ang testosterone level ng aking isang ganador? Ayaw kasi niyang sumampa sa inahin. Alright? So, may mga manok kasing ganito talaga eh. Minsan, nakikita ko pagdating sa breeding, pagka yung isang manok ayaw sumampa, although matagal na silang magkakasama dun sa breeding pen, i-monitor po ninyo yung katawan ng manok. Baka po kasi mamaya kulang siya sa nutrients or meron siyang deficiency sa kanyang pangangatawan. Baka mamaya kita nyo, putlain. Yung pala, inilagay nyo agad sa breeding pen, gusto nyo agad i-breed, hindi pa pala siya napupurga. Hindi pa pala siya napapriming. Huwag po kayong magmadali pagdating sa pagmamanok o pagdating sa pag-breed. Yan po ay may programa. Meron po yung sinusunod na sistema pagdating sa breeding. Alright? So, ang isang manok, kung gusto nyo pong kuhanan ng mga palahi at mga pasisiw, kailangan maganda po muna ang kondisyon ng kanyang pangangatawan sapagkat i-breed nyo po sila eh. Paano na lang kung yung manok ipayatin? Mamaya may sakit pa, namumutla, hindi talaga siya makakapag-breed or hindi po talaga tataas ang testosterone level ng manok. To make sure na tumaas ang libido ng isang manok, kailangan healthy po siya. Marami ring factor paano magiging healthy ang isang manok. Unang-una, i-check nyo po kung may sakit. Kaya pala hindi ganun kagana kumain, may sipon. Minsan yung sipon na pag napabayaan, nawawala po yung tumutulo sa ilong. Meron na pala siyang halak. Meron na pala siyang pisik. Kaya kahit kumakain siya ng marami, malaki yung butsi niya, hindi siya tumabataba. Kasi nga, merong sakit na napabayaan. Merong halak na hindi magamot-gamot or mapagaling-galing. Kaya mga kamanok, i-monitor nyo muna yung inyong mga tandang at inahin na inyong i-breed. Baka kasi mamaya mayroong problema sa inyong mga manok, especially yung tandang. Okay? So, priming, paligo. Okay, purga, paligo. Then, magbigay din kayo ng injectable supplements kung kinakailangan. Then, bacterial flushing para siguradong magaling at wala pong sipon o sakit ang inyong mga alaga. Alright? So, bigyan nyo ng masustansyang pagkain. I recommend na maghalo kayo ng fermented Jackie Oats sa pagkain nila. Kamanok, bakit kailangan pa ng fermented Jackie Oats? Pwede naman akong bumili ng mga magaganda at mamahaling patoka sa merkado. Oo nga, maganda yan. Maganda yan kung may pambili ka. Kung may pambili ka. Kaso, hindi naman lahat ng nakakapanood at nakikinig ng mga advice ko dito affordable. So, dun po ako sa medyo low end. Sa mga tao, sa mga breeders na hindi sapat ang pera nila na bumili ng mamahaling mga bitamina, mamahaling pagkain, patuka. So, yung sinasabi ko, para po sa lahat. It's either kung may pera ka man, kaya mong bumili ng mura. Kung may pera ka man, kaya mo nang bumili ng mahal. Pero yung iba, kapag walang pera, hindi sila makaka-afford ng mga mamahaling suplemento kung yun ang aking i-recommend. So, I recommend to choose Jackie Oats. I-ferment nyo po. Ibabad nyo po siya sa mineral water sa loob ng 1 linggo at after 1 week makikita nyo yung ganda ng fermentation, saka nyo po yun ihalo sa pagkain ng inyong mga manok. And take note, 10% lang po ng fermented Jackie Oats ang ihahalo sapagkat pag sumobra po dyan, masyadong magiging magaan ang isang manok. Right? So, mahalaga lang na may konting halo ng fermented Jackie Oats para talagang hindi masapola. At ganun din sa inahin. Mga kamanok, ganun din po sa inahin. Meron din po kasing nagbi-breed dyan. Maayos, mataas ang testosterone level ng tandang. Tapos, nagbi-breed silang dalawa. Pero isang buwan na yung lumipas, hindi naman nangingitlog yung inahin. Bakit?
dahil nga po masyadong mataba. Si Jackie Oats makakatulong para alisin yung taba yung sa pola ng inahin para mas mabilis ang produksyon ng pangingitlog nila. Malalaki, magaganda ang shell dahil may calcium po ito. At saka yung amino acid, maganda ang pangangatawan pero walang taba. Yun po yung maganda dyan, lalo sa breeding. Bulto ang katawan pero hindi mataba. Magandang katawan ng inahin pero hindi mataba. Magandang pangitlog pero hindi masyadong namamayat. Ganun po yung kagandahan ng Jackie Oats kaya sinasabi ko sa inyo. Alright? So pwede rin kayong magbigay ng mga B-complex supplements. Makakatulong po yan upang mas maganda ang circulation ng dugo. Kasi po, pag po medyo putlain yung mga tandang ninyo, tinatamad po silang mag-breed. Tinatamad po silang makipaglabing-labing doon sa kanilang mga inahin na kasama dahil ang pakiramdam ng mga putlain na ganyan, parang lagi silang walang energy, parang tinatamad, lambutin. Kaya magbigay kayo ng injectable supplements, makakatulong yon. Kung itatanong nyo kung ano, pwede po yung Vitamax. Napakaganda po niyang pataas ng libido content ng ating mga alagang mga tandang. Alright? So, huwag niyo pong kalimutan yung mga priming na ganyan kasi napakahalaga po niyan pagdating sa sistema ng breeding. Alright? So, next question. Hanap muna tayo dito. Ito galing kay Marian Pabiliore. Ayan, boss, tanong ko lang, pwede bang paghaluin ang B-complex at steroid? Alright, so hindi ko po recommend na magbigay kayo ng steroid sa inyong mga alaga in case kung kinakailangan talaga. Pero hanggat maaari, huwag nyo na po yang ibigay at paghaluin pa sa inyong mga manok na bibigyan ng injectable. Kasi ang steroid po mga kamanok, yan po kalaunan, nakakabaog po yan ng manok. Bakit po? Kasi po itataas po niya lahat ng kapasidad ng isang manok. Alright? Lahat ng magagandang kapasidad ng manok hanggang sa masagad po niya yung kakayahan ng isang manok at bigla po siyang bumaba. Pag bumaba po yun, pagdating ng araw, hindi niyo na po magagamit ang inyong mga alaga. Possible, may stress at mag-abroad ang mga yan. Kaya hanggat maaari ang steroid, hindi ko po inire-recommend. Okay, yung mga injectable supplements like B-complex, like amino acid, yan po yung aking ibinibigay kasi po makakatulong po yan sa sistema ng ating mga alaga. Hindi po kesyo nagbigay kayo ng mga supplements na like steroids is makakatulong na. Yan po mga manok na ganyan, hindi po sila nakakapag-isip or something nating sabihin na nating hindi po ganun ka-develop yung mental development o yung mental health ng manok kapag nagbigay kayo ng steroid. Lagi po silang dire-diretso sa kanilang mga pupuntahan, hindi po sila marunong tumigil, pumara, mag-isip. Alright, ganun po yung feedback ng steroid sa sistema ng ating mga alaga. Kaya ang aking advice na lang sa inyo, magbigay kayo ng mga B-complex, kung kaya yung mga healthy foods na lang para talagang matalino, nag-iisip, healthy, masaya ang ating mga alaga. Alright? So next question, let us proceed. Okay, galing kay Rolando Namok. Ayan, so paano gumawa ng fermented Jackie Oats? Simple lang po ito, mga kamanok. Sa mga gustong mag-try din po ng fermented Jackie Oats, unang-una, bumili po kayo ng Jackie Oats. Ilalagay ko na lang dito. Kung kayo walang makuhanan, may mga lumalabas na pictures dyan, i-click nyo na lang po yon. So, ang Jackie Oats, required po natin na ibaba dahil sa fermentation process na tinatawag. So, dun po, mas pinapataas, pinaparami, mas pinagyayaman ang nutrients ng pagkain. Especially the amino acid. Yung amino acid, mga kamanok, pagkain po yan ng muscle para gumanda ang katawan. Hindi po kailangan ng muscle yung mga carbohydrates kasi po, ang ibinibuild po ng taba. Alright? Pag hindi po na-exert o hindi po na-gamit or hindi po sila nakapaglakad-lakad, nakalipad-lipad, yung pong energy or enerhiya na galing sa mga carbohydrates foods, nai-stored lang po nagiging taba, kaya bumibigat yung manok. Pero kung ang kakainin po ng manok is mayaman sa amino acid, protina, kahit po marami yung kainin niyang ganon, hindi po magbibuild ng taba. Mabibuild po niya is muscle. Bumubulto po yung katawan. Okay, para sa akin, pag sinabing bulto, hindi po ito yung taba. Pag sinabing bulto, hindi po yun yung mabigat. Kaya po maraming nagkakaroon ng misunderstanding dito. Pag sinabi daw bulto, malaki. Para sa akin, malaki nga. Ang bigat-bigat naman. Ang taba-taba naman. Ang bulto, yung maskulado, para sa akin, yun. At makukuha nyo yan, yung amino acid na magpapabulto sa manok ninyo sa Jackie Oats. Kaso i-ferment nyo muna po ito ng 1 linggo. Babad sa tubig, babad sa mineral water, ang Jackie Oats at po pwede nyo na pong ihalo yan after 1 week ng
fermentation. Alright? So, last question muna tayo ngayon. Ano? Alam ko marami pa tayong hindi nasasagot, pero syempre, try natin ang ating best. Ito galing kay 69J off. Boss, tanong ko lang po, anong gamot yung namumuti yung mukha tapos nakakahawa? Alright, so siguro ito yung buni. Ang buni po kasi, normal yan sa manok kapag hindi madalas mapaliguan, hindi madalas mahilamusan, or madalas lagi siyang nasa initan, or madalas lagi lang siyang nandun sa isang sulok, hindi niyo po napapanggas, hindi niyo po nahahawakan. So, anong gamot sa manok na ganyan? Actually, madali lang yan eh. Pwedeng araw-araw niyong hilamusan, umaga at hapon, matatanggal din po yan. Pwede po kayong magbigay o magpahid kayo ng Zero Mites, yung shampoo ng manok, makakatulong po yun para pumalis yung mga puti-puting yan. So, consistent lang po, hilamusan sa hapon, sa umaga, pahida ng shampoo, makikita nyo after 2 weeks, mamumulan na po yung kanyang mga mukha. After 2 weeks, makikita nyo, wala na po yung puti-puti dyan. Alright? So, paano mga kamanok? Maraming salamat sa tumapos ng video. Mega shoutout sa inyong lahat. Sa mga magtatanong pa, welcome na welcome po kayo, especially yung mga newbie, mga baguhan. Kayo po ang aking priority dito na sagutin. So, paano mga kamanok? Sa mga gusto magtanong, nandiyan lang sa comment section ang option. Click nyo lang yan, mag-comment kayo, and i-enter nyo lang, mababasa ko po yan. Next video, baka kayo na yung magiging bida sa inyong mga katanungan dito. Welcome po kayong lahat. So, once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.